Pilipinas, ang oras po 6:37 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanyeras. At ako pa nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. April 4, 2024. Sa susunod na linggo, medyo mahaba-haba ang ating pahinga. Pero ngayong linggo, tsaga-tsaga muna. Busy day ba? Busy days ahead. Pero don't worry, bukas po ay Friday na. At syempre, holiday ba bukas? Hindi ko alam Parang wala sa isip ko Pero yung 9, tsaka yung 10, ay di ba holiday yon? Holiday bukas? Hindi. Sabi ko sa iyo Hindi pa holiday bukas. Sa susunod na linggo pa. Ayan. But anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Magandang ating tatalakayin tonight dahil kapag lupa ang pinag-uusapan, unlike nung tungkol kagabi sa Bitcoin, iba pong usapin kapag lupa talaga kasi lahat naman tayo kahit pa paano, ang unang inaadhika ay ang lupa, ay ang bahay. Siyempre, para makapagpatayo ng bahay, dapat meron kang sariling lupa. Dos Kumpanyeras. At paano ka nakaka-acquire ng lupa? Kung swerte-swerte ka, meron kang mamanahin. Kung mas swerte ka pa, merong magdodonate sa iyo. Pero, kung sa mga sariling sikap, syempre, ikaw, nag-aadi ka, lalo na kung ikaw ay may asawa na o mag-aasawa pa lang bumubuo ng pamilya, syempre, mag-aadi ka kang makabili ng property. At syempre ito yung tinatawag classified as real property na merong mga kaukulang buwis na babayaran sa gobyerno. Dos Kumpanyeras. At kapag pinag-usapan po ang bilihan, bentahan, purchase, baligya, bili, tinda, ayan, merong usapin na capital gains tax. At normally, ang nagbabayad nito dapat ay ang seller dahil sa transaksyon, siya ang kumita. Although may mga pagkakataon na nagkakaroon po ng kasunduan ang buyer at ang seller na ito ay ilipat ang responsibilidad ng pagbabayad ng capital gains tax at documentary stamp tax sa buyer, dito po nagkakaroon ng problema. Bakit? Kasi pag hindi po nababayaran, abay lumolobo po ang mga bayarin. Sino na ba dito ang nakaranas na nahuli or na delay ng pagbabayad ng capital gains tax at documentary stamp tax? Dos Kumpanyeras. Yan po ang tatalakayin natin tonight. And of course, welcome po ang inyong mga questions sa 0919-282-6485. Welcome din ang inyong mga questions sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment. At syempre pa, dito po sa ating ating page tonight, ang DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page at ang DZRH News at DZRH News Television Facebook page. Dos Kumpanyeras. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan, pagpupugay muna sa ating mga tagapanood, suking tigpaminaw, sabi pa nga sa mga Bisaya. Magandang gabi, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Sinasama na ko na yung good morning, good afternoon. Dahil po, hindi lang po mga nasa Pilipinas ang mga nanunood sa atin, live na live tayong napapanood around the world. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Lalong-lalo na sa ating unang-una, ating online PA, virtual production assistants. Dalawa sila, si Kenneth Arevalo at Gael Enriquez
Marquez na laging subaybay sa atin at nag-a-assist sa mga may questions at kinukall din ng attention ko kapag may question na medyo kasi na dahil mabilis po ang pasok ng mga messages ninyo, minsan hindi ko na nababasa so pinapadala po nila sa akin yan. Dos Compañeras. And magandang gabi na Imbag Arabii, Grace Recta, magandang gabi po sa inyo. Kenneth Arevalo, Mami Belen Rivera, Mario Manuba, Violeta Montecalvo Zambrano, Chara Abraham, Kenneth Arevalo, si Ma'am Grace Recta, Gael Enriquez, Mami Belen Rivera, Eva Duques, and Modesta Pantaleon. Sabi niya, nawindang ako sa Bitcoin. Sana maulit yung pinakasimple at Tagalog lang. Totoo, hindi po tayo mahirap intindihin Hachi Galliardo, magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez, and Miss Josephine Garimbao, dyan sa Michigan, Fiesta Martorial, at syempre Tita Ami Miraflor Garcia at Eduardo Narvaez. Nanunood din po sa atin, Ginoong Ricardo Messina at Pancho Sabordo Jr., ganyan din yung mga iba pang nanonood sa atin sa YouTube at saka sa ang tawag doon sa iba't ibang social media platforms. Dos Compañeras. Okay, at syempre po, meron po tayong DZRH Malakas promo tonight. Ang question ay ibibigay natin maya-maya lamang, or pwede ko na sigurong ibigay basta po hahanapin ninyo ang sagot sa ating talakayan tonight. Dahil ang question po natin, kailan dapat bayaran ang capital gains tax? Ang sagot dyan, malalaman po ninyo as we go along. Dos Compañeras. Unang-una, marami po kasi ang binabayaran kapag meron tayong transaksyon sa lupa. Unang-una, yung capital gains tax na supposedly binabayaran ng seller dahil siya ang kumita sa transaksyon. Ang capital gains tax po kasi ay imposed on the gains, na pinapalagay na na-realize sa bentahan. Kasi pag magbibenta ka naman ng lupa, hindi mo siya ibibenta ng palugi. Hindi mo siya ibibenta according to sa iyong acquisition cost, diba? Or sa acquisition cost ng iyong mga magulang dahil unang-una, tumataas ang value ng lupa. Pataas po ang value ng lupa. Lalo na kapag nagkaroon ng mga development, malapit sa lugar, sa property ninyo. Say for example, nagkaroon ng maayos na daanan, malapit nagkaroon ng mall, ng supermarket o kung eskwelahan. So syempre, tumataas ang value ng property. At kapag nagbenta ka, yung fair market value. Hindi mo na sinusunod yung zonal valuation kasi yung zonal value mas higit na mababa, higit na mas mababa sa fair market value or current market value ng property. Dos Compañeras. So, again, ito pong capital gains tax ay buwis na ipinapataw or binabayaran natin doon sa na-realize na kumbaga ay income no earnings or gains sa bentahan ng property or sa exchange ng property. Kasi may mga pagkakataon po exchange lang. Kaya merong tinatawag na deed of exchange, yung nagsaswap kayo ng property pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay pareho ang value or pareho ang sukat ng property ninyo. Nangyayari din po ito. So babayaran ng capital gains tax ang kapag nagkaroon ng swapping at hindi parehas ang value ng properties. Dos Compañeras. Okay, so magkano ba ang capital gains tax? 6% ng purchase price. So anong ibig sabihin nito? Say 1 million pesos ang bentahan or ang presyo ng lupang binili ninyo, yung 6%. Magkano ba ang 6% ng 1 million? 60,000 pesos ang babayaran ninyong capital gains tax kung binayaran ninyo on time. Kailan ba masasabing nagbayad ka on time? Kapag ikaw ay nagbayad within 30 days mula sa execution ng document. So kailan ba ang reckoning period ng execution ng document? Doon pa sa pumirma si seller? Doon ba sa pumirma si buyer? Kasi madalas, ang ginagawa natin, magpipirmahan na tayo hindi sa harap ni notary public. Mali. Doon tayo dapat pumipirma in front of the notary public dahil i-ascertain na yung voluntariness ng pagpirma ng bawat
partido. Dos compañeras. So, ang reckoning period po ay yung petsa ng pagpapanotaryo sa lupa. Take note, sa pagpapanotaryo sa document ng bentahan ng lupa. Take note, no? Dahil required po ang presence ng dalawang partido kapag kayo ay nagpanotaryo. Ibig sabihin, dapat po ay parehong buhay ang seller at ang buyer kapag nagpapanotaryo. Dos compañeras. Hindi po pwedeng, I am with you in prayers and in spirit. Hindi pwedeng, magpapanotaryo po, pupunta na po dyan si buyer. Ako po seller, I am with you in thoughts and in spirit. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwedeng, nandiyan po ang kaluluwa ko. Ayan, hindi po pwedeng ganun. Kung sino nakapirma sa dokumento, dapat po ay nandoon or pipirma sa dokumento, dapat ay nandoon. Dos compañeras. Marami na pong mga pagkakataon, no, na natanggalan ng commission, o ibig sabihin ng kapangyarihan na magnotaryo ang isang abogado or notary public dahil lamang nagpirma siya ng dokumento, nag-notarize siya ng document na hindi nag-appear sa kanya ang isa or dalawa sa mga partido. So take note of this, especially kung meron pong naghahabol sa lupa. Dos compañeras. Again, capital gains tax is 6% of the total purchase price. Pagkatapos, ito po ay binabayaran sa loob ng 30 araw matapos na ito ay manotaryohan. Within 30 days from the date of execution. And the date of execution is the date it is notarized. Dos compañeras. Okay, so yan po ang paunang talakayan natin. Again, meron po tayong DZRH Malakas promo. Ang question natin, kailan dapat na bayaran ng capital gains tax? Ipadala po bilang private message sa akin at pipili po ako ng isang mananalo tonight. Hanggang bukas po, hanggang Sabado, Linggo po ang palugit dun sa mga hindi pa nakatatanggap. Meron daw pong text message sa inyo sa Sherwin Bata Alfaro pero hindi daw po nagre-respond kasi he is trying to verify yung mga winners. Meron po kasing nagdodoble-doble ang numbers, no? Or iba ang number. Tapos iisang winner, 4 ang number na lumalabas. So pag nakatanggap po kayo ng message kay Sherwin, pakisagot naman ninyo kaagad. Dos compañeras. Anyway, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa akin. At syempre, Valentina Malena Poncia, magandang gabi. Sabi niya, as usual, always late. Hirap talaga ng working student at the same time kumukuha ng low course sa Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Valentina Melena Poncia. Marilu Di Guzman, na-miss kita. Ngayon ko lang ulit nakita ang pangalan mo. Eds Maglakas, nanunood sa atin ngayon. Magandang gabi sa iyo. Andy Marquez at Rui Vita dyan sa Angeles City, Pampanga. Nanunood din sa atin Maricor Angeles at syempre, sabi ni Ma'am Grace Recta, para mapabilis na rin ang processing ng transfer, kaya yung buyer na rin ang umaako sa capital gains tax. Yes. May mga pagkakataon naman na sinasabi, presyohan na lang natin ng ganito para ikaw na lang ang magbayad ng capital gains tax. Sagot mo na yun, di ba? Ma'am Grace, ganun ang ginagawa ng iba. Wala naman pong problema doon. Basta hindi bababa sa usual o sa kalakaran ng bentahan sa lugar dahil nagdo-double check din po ang BIR. Dos compañeras. Okay, magbabalik pa rin po ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala? Diyan lamang po kayo. Dos compañeras. Dos compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At syempre, tinatalakay po natin ngayon yung mga dagdag bayarin kung hindi agad irirehistro ang deed of sale sa lupa or ang bentahan ng lupa. Kasi nga po, again, inuulit ko, within 30 days from the execution of the deed of sale o kaya naman ay deed of exchange, no? Dapat po ay maibayaran, no? Ang inyong bayarin sa capital gains tax. Dos compañeras. Pero hindi lang po yan dahil may kakambal po, no? Ang capital gains tax. Sabi po sa National Internal Revenue Code, as amended by the Train Law
meron pa pong kaakibat na 1.5%. Yung 1.5% base rin po doon sa total purchase price or sa total consideration, yung total na ano ba yon? Na pinagbentahan ng lupa, no? So magkano yung presyo? Kung halimbawang 1 milyon, ang 1.5% ng 1 milyon is how much? 60 wait. No, 10,000, 15,000 pesos ang 1 point. Tama ba ako? Sino bang magaling sa math dyan? Saklolo nga. Dos Compañeras. Kasi ang 10% is 100,000. Ang 6% is 60,000. So 1.5 is 15,000. Tama nga ako. So yun. So ibig sabihin yung magagastos mo sa capital gains tax at yung magagastos mo sa documentary stamp tax is 75,000 na. Ang tanong, attorney, magkano po ba ang babayaran ko sa notaryo? Sino po ba ang dapat na nagpapanotaryo? Usually, ang nagpapanotaryo po ay yung, syempre, may interest na masigurado na registrable ang dokumento. Syempre, si buyer. Pero depende po sa inyong usapan. Pero ikaw, buyer, ikaw dapat ang nagsisigurado na registrable ang iyong dokumento. Magkano ito? 1% hanggang 2% of the total purchase price. Ganon din. Dos Compañeras. So kung 1 milyon ang iyong value ng property na binili, yung iyong notaryo, lagay natin sa 1%, di hindi. 1% of 1 million is 10% is 100,000. So ibig sabihin, 10,000. Tinutulungan ako mag-compute nitong aking tech. Bubuti na lang. May sumasaklolo sa akin. So 10,000 yung 1 million. Pagkatapos, meron ka ng 75,000 sa capital gains tax at saka dito sa documentary stamp tax. Malaki-laki na yun. Of course, pwede pong magkaroon ng tawaran pagdating doon sa notarial fee. Pero yung pong buwis, hindi po yung natatawaran dahil fixed na po yun na inilalagay or isinasaad ng ating batas. Dos Compañeras. Okay, so ipagpatuloy po natin. 6% na capital gains tax, 1.5% na documentary stamp tax. Yun po ang babayaran sa BIR. Yung documentary stamp tax, kailan po ba dapat na mabayaran? Yung DST, no? Hindi po yung daily saving time, no? Yung documentary stamp tax, binabayaran. Ang deadline po nito ng pagbabayad ay on the 5th day of the month following the execution of the document. So anong ibig sabihin nito? Kung ang execution ng document ay ginawa ngayong, halimbawa, bukas nyo ginawa, huwag nyo gagawin mamaya, ha? Bukas nyo ginawa, sa May 5, dapat ay mabayaran mo na. Dahil kung hindi, mag-uumpisa ng umiral ang interest, penalties, and surcharges. Dos Compañeras. Ganon din po ang mangyayari doon sa capital gains tax, no? So magkano nga ba, no? Magkano nga ba ang babayaran kung sakasakaling hindi ka magbayad on time? Babayaran niyo po ang interest na 20% per annum. So magkano yung 20% per yung tax, yung capital gains tax na 60,000, ibig pong sabihin, magkano ang 20% ng 60,000? Yun po, madadagdag po yun per times ilang taon nung hindi na babayaran. Yung compromise penalty, nag-range naman po yun ng 1,000 hanggang 50,000 based on the amount involved. Meron pong parang from this amount up to this amount. Meron pong ganung schedule of fees, no? Schedule of compromise penalty. So nagre-range siya sa 1,000 hanggang 50,000 piso. Pero one-time payment lang po ito. Ibig sabihin for the entire duration of, kung di ba 10 taon yung hindi binayaran, abay 10 isa lang po yun. Pero yung interest 20% per annum. Ayan. Dos Compañeras. At meron pa pong isa, surcharge na 25%. Abay, kalaki-laki, hindi po ba? So,
kung sakasakali po na pinatagal ninyo, maaari pong yung bayarin ninyo sa penalties, interest and yung interest, compromise, penalty in surcharges ay malamang mas malaki pa po kesa dun sa original na buwis na dapat ninyong mabayaran. Dos Compañeras. May kakilangan lang nga po ako, 200 something lang dapat ang babayaran, no? Kung binayaran on time. Almost 600,000 po ang total na binayaran niya dahil hindi siya nagbayad on time. Halos lagpas 5 taon na hindi niya binayaran yung kumbaga ipinalagpas na niya ang 5 taon saka pa siya nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax. Dos Compañeras. Abay, iba pa pong usapin yung transfer fees na isinasaad naman po doon sa ating local government code. At tatalakayin po natin yan maya-maya lamang as we go along. Dos Compañeras. Okay, again, meron po tayong malakas promo. May question natin kailan dapat na binabayaran ang capital gains tax para hindi tayo nagbabayad ng interest, penalty, compromise penalty, tsaka surcharges. Dos Compañeras. Okay, now, dakuan po natin yung mga questions ninyo. Again, inuulit ko ha, capital gains tax within 30 days from the date of the execution of the document. Ibig sabihin, hindi sa permahan lang ng isa, kundi sa oras o sa panahon na notaryo ang dokumento. At the same time, yung capital gains tax sa 5th day of the following month, no? 5th day of the month following the execution of the document. Kaya kung kayo magpapapirma ha, no, magpapanotaryo, itaon po ninyo na medyo mahaba-habang oras, no, isagad ninyo yung mahabang oras para ma-avail ninyo yung isang buwan bago mag 5th day of the month. Ayun. Dos Compañeras. Magpanotaryo kayo ng anong buwan, anong petsa. 5 ng buwan para sa next month na ulit, sa 5 ang deadline. Or kung may mga pera naman kayong enough, no? Pwedeng aga-agahan para masigurado na hindi kayo magpe-penalty. Kaya lang kasi napakarami po mga requirements, hindi po ba? Maraming mga requirements, BIR, kaya yung preparation ng document, yun po masyadong, other than pera, natatagalan din tayo doon. Dos Compañeras. Okay, may question po dito si Marikit, attorney, yung deed of sale po kasi namin is notarized na and then hindi pa namin alam na kapag notarized na ay kailangan na po palang ipasok sa BIR at asikasuhin yung paglipat sa amin ng title. Kaso po, ang problema is wala po kaming budget para doon. My question is, pwede po kayang paggawan ulit ng deed of sale po and then panotarize na lang namin kapag may budget na kami for transfer of title? Dos Compañeras. Okay, pwede naman yung mangyari kung papayag po, no? Kung papayag po yung seller, no? Kapag ka po kasi pumayag yung seller, wala kayong problema. Paano kung hindi pumayag yung seller, no? Paano pa ang documentation ninyo? Pangalawa, kung halimbawa po no na ganun ang gusto niyo gawin, ganun pala ang plano niyo. Paano kung bago pa dumating ang panahon na meron na kayong budget, kayo po pala yung isa po sa inyo ay mamatay, mategi, no? So, remember, requirement po sa pagpapanotaryo ay buhay pareho yung mga nakapirma doon sa dokumento. Kung yung seller po ay namatay, no? Kayo ang buyer, namatay si seller. Paano ngayon ninyo ipapanotaryo ang dokumento? Kailangan ang presence ni seller. What if, no? Halimbawa, papagawa ulit yun. What if, yun pong mga tagapagmana ni seller sabihin, bayaran nyo muna kami, gagawa na naman tayo ng dokumento
O, di ba? So, baka po mas malaki ang magastos ninyo. So, kung may pagkakataon, baka po pwede ninyong gawa ng paraan, no? Para po ma-prioritize yung pagbabayad ng capital gains tax. Hindi naman po urgent na mailipat kaagad sa inyo ang title ng property. Ang importante lang, maiparehistro ninyo ang sale. How do you do that? No? That is also to protect your right, no? Your interest over the property. Bakit? Kasi kung nabayaran na po ninyo ang capital gains tax, documentary stamp tax, pwede po ninyong ipa-annotate yung naging bentahan. So, isasubmit po ninyo, magpapadala po kayo ng isang kopya ng deed of sale doon po sa Registry of Deeds para yung bentahan ninyo ay mai-annotate dun sa likod. Kasi kung sakasakali po na mandurugas, manloloko ang seller, no? Ay hindi po niya maitatransact ang property or maitransact man yan, mananatili ang inyong, matibay ang inyong karapatan dahil sino mang bibili ng property ay notified na ang binibili niyang property ay naibenta na sa iba and therefore wala nang kapangyarihan yung nakarehistrong pangalan doon para ibenta pa sa iba ang property. Dos Compañeras. Yun po ang importansya, hindi kailangang irehistro agad sa inyong pangalan ang property or mailipat ka agad sa inyong pangalan ng property. Ang importante, ma-annotate ninyo ang bentahan, mairehistro ang naging bentahan to make sure, no, na hindi na maididil pa ang property na nabili na ninyo. Dos Compañeras. Yun po yung danger pag hindi pinarehistro. Kaya nagkakaroon nga po ng mga issue ng double sale. Nabenta na ninyo, nabili na ninyo, ibinenta pa sa iba, ibinenta ulit sa iba pang tao. So yun po ang nagiging problema. Bakit? Ay kahit kasi mag-due diligence wala namang naka-annotate dun sa likod. So pinapalagay, since walang naka-annotate, abay, malinis ang titulo ng property. Yun pala na ibenta na sa iba. Take note, yung notice po, yung annotation sa likod ng property, yun po ay nagsisilbing notice to the whole world na, si Rina Seco, wag mong bilhin yan Rina Seco dahil nabili na yan ni ano pangalan mo? Ni Norman Moraga. So, ganun. May notice na pag binili mo pa rin yan, knowing na nabili yan ng iba, abay may kasalanan ka. You are a buyer in bad faith and therefore, hindi maaaring manaig ang iyong karapatan sa karapatan ng buyer in good faith. Dos Compañeras. Okay, so yun po yun. So, as much as possible, no, panotaryhan nyo na at gawan nyo na lang po ng paraan. I know, medyo mabigat. Talaga pong mabigat ang buwis, no? Next, yung question po ni Flora Bell. Sabi niya, Attorney, may nabili pong lupa ang mother ko noon pang 1998. Hindi po notarized ang deed of sale, pero nasa amin naman po ang kopya ng original title. Ang question ko, kailangan pa ba kaming gawin bago masettle ang estate kasi namatay na po ang mother namin? Ayong. Dos Compañeras. Hindi notarized na deed of sale. Ayan ang problema, no? Ngayon, Miss Flora Bell, pwede ninyong isettle ang estate. Kaya lang kasi malaking problema pa din. Bakit, no? Isisettle nyo, isasama na ninyo yung dokumento ay yung property na hindi notarized. So interest dun sa property kasama yung sa isisettle ninyo. But the problem is, kahit pa mag-settle kayo, hindi ko yung mai-issuehan ng e-car, yung certificate authorizing registration. Bakit? Kasi po, no, kailangan mong masettle lahat ng mga bayarin, no? Kailangan mong settle ang lahat ng bayarin, kahit pa yung luma ng bayarin para ma-issuehan ka ng e-car, no? Masisettle mo, yes, pero a certificate authorizing registration, hindi ka makakakuha. Dos Compañeras. So ano ang pwede mong gawin? Yung pinupropose ni Marikit na ano na lang muna
ibaliwala yung naging bentahan at mag-execute ng bagong dokumento. Pwede ninyong gawin. Paano? No? Paano ninyo ito gagawin? Abay, syempre, ang gagawin ng mga partido, kayo ng mga magkakapatid. No? Hindi na parang palalabasin ninyo na kayo ng mga magkakapatid ang mga buyers. No? That way, itong property na ito, no, ay hindi na maasa subject pa ng estate tax, kundi ng capital gains tax na lang. Kasi I assume na ito pong dokumentong ito ay hindi pa nababayaran ng capital gains tax, no? Kasi hindi pa nga notarized. Therefore, so kung sakasakali po ito'y notarized, so capital gains tax, pagkatapos ay estate tax. Yung capital gains tax po, di ba? Remember, wala pong amnesty. Ang may amnesty ay ang estate tax kung magsisettle kayo ng estate ng namatay na matagal na. Dos Compañeras. So, kung buhay pa po yung seller, mag-request po kayo na pwede po ba mag-execute na lang tayo ng panibagong dokumento. Papasok po kami sa co-ownership ng aking mga kapatid. Make sure lang na kayong mga tagapagmana lahat ay nandoon para maging co-owners kayong lahat. Yan. Pagkatapos isettle yung estate, wag nyo nang isali itong nasa pangalan na ninyo. Ang babayaran nyo lang doon ay yung capital gains tax, documentary stamp tax, saka transfer fees. But the rest of the properties of your parents, yun po ay magiging subject doon sa estate tax dahil nga po magsisettle kayo ng estate. Dos Compañeras. Okay, ito yung gusto kong basahin yung nasaan na ba yun? Yung Alexis, ito, mayroong isa, papakisend mo nga yung si Miss sabi niya, si Hachi Gallardo, attorney, so happy na nakinig ako tonight kasi right timing ang topic mo tonight sa pagpaprocess ko ng nabili ko na lupa for transfer sa name ko. Thank you so much for sharing your knowledge to us. Thank you very much, Hachi, and may pleasure. No? Nakakatawa kapag may mga ganitong messages, nakaka-inspire po ito para sa akin. Dos Compañeras. Okay, so sabi ni Ma'am Grace Recta, take advantage of the estate tax amnesty. Yes. Pero Miss Grace, no, pinaka-simpleng solusyon at less gastos kung hindi na nila isasali sa settlement at mag-request na lang sila sa seller, itong kay Florabel na mag-request na lang sila sa seller na mag-execute ng bagong deed of sale, i-disregard na yung una, no? Yun nga lang baka siya na gagastos ulit sa mga for sure, there'll be expenses, no? Baka manghingi pa nga ng extra, pero better, di ba? Kasi eventually, kailangan mo talagang iparehistro at hindi mo naman mapaparehistro dahil hindi na mapapa-notarize ito dahil nga po patay na yung buyers, di ba? Dos Compañeras. Okay. Si J. Fababaer. Magandang gabi sa iyo, J. Fababaer. Nagpa-administrative title po kami sa DNR following your discussions dati sa Dos Compañeras. Lumabas na po yung title ko. Yun pala ay double title kasi may nakakuha po ng title pero patay na po ang nagpatitulo at may hawak ng title ngayon ay yung anak. So, ang tanong, J. Fababaer, no? Ang tanong dito, yun po bang, so ibig sabihin doon, so ikaw ay nagpa-original, yung baga, nagpa-title ka, parang lumalabas na ito ay unregistered, ito pala ay registered na. So, mayayari po kasi kung registered na ito tapos pinarehistro, ang may karapatan po ay yung unang rehistro. Bakit? Na-set aside na siya from the public land, no? From the government land. So, ibig sabihin, wala na pong kapangyarihan ang DENR na magbigay pa ng titulo doon sa property na ito dahil ito pala ay pagmamay-ari na ng ibang tao. No, that is assuming yung title na yung other party na may title to the property ay nauna nang nagkaroon ng titulo kesa sa'yo. Dos Compañeras. Ngayon, no, hindi ko alam kung, kasi di ba may mga requirements pa pag magpapa-administrative titling, you have to prove yung mga requirements, no, including possession and occupation of the property. So marami pang mga requirements. So magkakatalo na dyan kung may pagkakamali o merong fraud na nangyari. Dos Compañeras. So, good luck po sa inyo. Anyway, now magka-commercial po muna tayo. Okay.
Maraming salamat at magandang gabi sa iyo, Moonbeats. And syempre, si Ma'am Charo Abraham at Gael Enriquez. Talagang super active si Gael. Marami ng utang ko dito kay Gael. Ayaan mo, Gael. Yung naipangako ko sa iyo, kayo nga lang, aantayin pa kitang makauwi dito sa Pilipinas ulit, diba? Dos Compañeras. Okay, again, no, kailan ba dapat bayaran ang capital gains tax para hindi kayo mag-penalty or magbayad ng interest? Ipadala po sa akin bilang private message at dyan po ako pipili ng mananalo tonight. Siyempre, dapat sinishare nyo po ang Dos Compañeras at follower din kayo ng Dos Compañeras. Okay, so... Okay, thank you very much. Maraming mga bumabati sa akin today. Thank you very much sa mga pagbati po. Hindi ko po birthday, bumabati lang sila. Magandang gabi po muna and advance, no? Advance best wishes sa pamangkin ko na ikakasal on the 6th, no? Si Matt at saka si Alrose, ikakasal dyan sa Benavista, Marinduque. Dos Compañeras. At syempre, Ate Lily Baradi, Tita Mimi Arilio, Tita Sita Arevalo at maraming iba pa. May Sanser Pertes, Odette Oxalas at ang Neighbors Crust. Magandang gabi sa inyo. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programa. Bakit yan? Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsisalang panyera ng bayan at Sir Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon mga dagdag bayarin hindi agad mapaparehistro ang bentahan. Take note para po maiparehistro ninyo. Dapat notarized ang inyong document at syempre dapat po ay nabayaran ang mga kaukulang buwis. Dos Compañeras. Iba pong usapin yung mga transfer taxes na binabayaran sa LGU dahil sa ilalim po ng local government code. Dapat po ay binabayaran din ninyo ito. Yun pong sa LGU, meron pong mga ilang porsyento. 25% na surcharges, tapos meron pong 2% per month na interest para sa unpaid taxes. So medyo may kalakihan na dadagdag. Pero yung 2% madali-dali lang yung solusyonan. Kesa doon po sa inyong capital gains na 6%. Hindi po ba? Dos Compañeras. At syempre, meron po yung kulong kapag ka po tumagal na 1 hanggang 10 taon na pagkakulong. At iba pa po yung mga multa. Dos Compañeras. Meron nga pong sinasabi hanggang yung pong surcharge ay umaabot ng 50% kung meron pong fraud na nangyari. Pero wag na nating i-complicate, no? Wala naman siguro sa atin na in bad faith, no? Talagang lahat lang kinakapos tayo kasi napakalaki din naman ng bumili ka nga ng property, ang laki pa rin ng, syempre, gumastos ka na. May mga pagkakataon naman na wala pa tayong pampabayad ng buwis kaya medyo nadidelay. Problema nga lang kasi yung mga documents, importante po ang mga ito para maiparehistro natin ang ating bentahan. Dos Compañeras. Okay, maraming salamat po sa mga nagme-message. Yung question ni Alexis Tiger, paano daw kung isinanla ang titulo? Walang kasulatan. May karapatan ba ang pinagsanglaan na magrimata kung gayong ayaw ipakita yung kasunduang ginawa? Take note po, kapag ka po kayo ay mag-foreclose ng mortgage, kailangan pong ipresenta ninyo. Kasi hindi lang po ito, hindi lang po yun, i-foreclose ko na, akin na ito. Bawal po yun. That is yung tinatawag na pactum commissorium na nagiging automatic na may-ari yung sumangla. Hindi po yun pinapayagan. Though dadaan, mayroon tayong dinatawag na dalawang paraan ng foreclosure ng mortgage, either judicially or extrajudicially. Extrajudicially, kayo-kayo lang, pero involved pa rin po, hindi na po kayo maglilitis, maghihiring, magkakaroon ng pagdinig, pero involved pa din po ang clerk of court o kaya ang notary public. And take note, kailangan po ninyong ipakita na meron kayong dokumento. Kasi yun po yung way para ma-identify kung gaano ba nakatagal itong sangla na ito, hanggang kailan ba yung palugit na binibigay ng batas, dahil ito ba ay
talaga bang due na ito, no? So ibig sabihin pwede nang i-foreclose, no? Kasi ma-foreclose mo lang kapag ka po nag-due na yung loan on yung ayon doon sa kanilang mortgage na agreement. Paano mo yun mapapatunayan kung wala kang dokumento to that effect? Dos Compañeras. May mga pagkakataon din naman, paano may i-foreclose? Paano kung lagpas na pala ng 10 taon? Ibig sabihin, nag-prescribe na yung karapatan mo na i-foreclose, no? Yung mortgage. Kaya nga importante po yung proper documentation. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Phil Barbie, Ray Mendoza, and then Kristen Carlo Villarasa dyan sa Palawan South. Teresa Arce, magandang gabi sa iyo, at Marlene Copino, si Benjamin Cuaderno at Eduardo Gallaron. Yun pong question nyo sa Malakas, pwede po kayong sumali sa pamamagitan ng pag-send sa ating pag-send ng inyong sagot sa akin private message. Huwag pong ipopost, no? Public yung inyong mobile number dahil marami pong mga masasamang loob ngayon. Pinapangalagaan din po natin ang inyong right to privacy. Dos Compañeras. Okay, natapos na natin basahin yung question ni Roy J. Fababaer. Sabi niya, mayroong isang message dito. New follower niyo po. Thank you very much for the information and lessons. I love it when you discuss properties because I want to learn more. Interesting, sabi niya. New follower po at nanonood sa programa mo sa YouTube. May tanong ako, estate tax, paano po ba babayaran? Magsasettle po muna kayo ng estate, no? Kailangan po yun. Siyempre, yung extrajudicial settlement of estate, kung kayo naman po ay nagkakasundo, walang minor, at saka settled na po yung mga pagkakautang na naiwan noong namatay. So, kayo po magkakasundo kayo, gawin nyo yung extrajudicial settlement of estate with partition. I-collate na po lahat ninyo, no? Yung kopya ng titulo ng property, kumuha kayo ng, ang tawag doon, ng certified true copy mula sa Register of Deeds. Kailangan din po ninyo ng yung tax declaration noong panahon, no? Yung tax declaration nung panahon ng namatay yung nagpapamana, no? Yung namatay. Pagkatapos yung iba pang mga dokumento, death certificate, kailangan po ninyo ng estate tin. Anong ibig sabihin nito? Yung namatay, syempre may tin na yon, di ba? Nung nabubuhay pa siya dahil may binabayaran sa BIR. Pero hindi po yun ang gagamitin ninyong tin. Kukuha po kayo ng tin, especially, no, para doon sa namatay, no, para sa kanyang estate. Ang tinatawag po yun na estate tin. Kayo po mga magmahahati-hati, mga tagapagmana, kukuha din po kayo ng tin, tax identification number mula po sa BIR. Dos Compañeras. Yun pong inyong kasunduan, no? Extrajudicial settlement of estate with partition, no? Yun po ay ipapapublish din po ninyo, gagastos po kayo. May form din po ang BIR, yun po ang i-fill out ninyo. As much as possible, i-claim po ninyo yung standard deduction na 5 million. Kung meron pong property, meron pong deduction na hanggang 10 milyon, but of course, ma-avail nyo lang ang 10 milyon kung 10 milyon ang value ng ng bahay, no, na tinitirhan ninyo. No, kung hindi naman, kung magkano lang po yung value. Dos Compañeras. Okay, itatanong ko lang po kung paano po makukuha sa lending ang land title na ginamit as collateral sa isinanglang lupa ng kapitbahay ko without my knowledge. Paano nakuha ng kapitbahay ninyo ang inyong lupa, ang inyong title ng lupa? No? Unang-una mag-file po kayo ng demand letter na i-inform po ninyo, no? Na notify po ninyo na walang pahintulot sa inyo, wala kayong pahintulot sa paggamit ng inyong titulo bilang collateral sa pautang, and therefore dinidemand ninyo na ibalik sa inyo sa loob ng 3 hanggang 5 araw, depende po kung gaano katagal ang binibigyan ninyong palugit para ibalik ang kopya ng titulo ng property ninyo. Ayan. Pagkatapos nun, ay kung kayo po ay magkabarangay lang, go to barangay. Kung hindi naman po, ay pwede na po kayong dumulog sa korte. Dos Compañeras. Siyempre, ibang usapin yung ginawa ng kapitbahay ninyo. Anyway, okay. Magkano po magagastos sa capital gains tax ng 300 square meters po na nabili naming lupa? Sabi niya, magkano magasto
sa capital gain tax sa 300 square meter po na nabili namin yuta. Okay, Bisaya siguro to, yuta eh. Yuta is lupa. Nagastos, no? Yun pong capital gains tax, hindi po ayon sa laki or sukat. Ito po ay ayon sa presyo, no? So hindi ko po masasabi kung magkano ang capital gains tax doon. Kung binenta ito sa inyo or nabili ninyo ito ng 1,000,000. Doon tayo sa pinakamadali. 1,000,000, 6%, edi 60,000. No? Ganun po. So kung depende sa presyo. Kasi maari pong kung nasa probinsya at mura ang value ng lupa, syempre mas mura babayaran yung capital gains tax. Kung nasa sa Maynila, doon sa mga syudad, mahal din po ang babayaran ninyo dahil presyo po ang batayan. Dos Compañeras. Tony Tablate, watching from Washington State, USA. Question po, why po may amilyar daw po babayaran sa binili namin lupa tapos sinisingil pa din estate tax at mga penalties? Okay, bakit pa may babayaran? Siguro po meron pong unpaid na real property taxes yung amilyar kasi ang amilyar po binabayaran taon-taon. Yun pong estate tax, ibig sabihin po, yung nagbenta sa inyo, minana niya ito, hindi pa po nasisettle ang estate, no? At may mga penalties, syempre, kapag ka po hindi nababayaran ang amilyar, may penalties din po ito. Actually, double check po ninyo kasi baka po sinubasta na ng LGU yung property dahil kapag ka po lumagpas ng 36 months na hindi nababayaran yung amilyar, pwede po mag-issue ng notice of delinquency ang municipal or city assessor's office at kapag ka na-warningan kayo, pag hindi pa rin kayo nagbayad, pwede pong isubasta ang property ninyo, no, para isatisfy sa pagkakautang ninyo sa buwis. Dos Compañeras. Na yung estate tax, madali naman pong ibayaran kung meron kayong enough na money. At the same time, yung dokumento po kasi ang mahirap doon kapag ka-unsettled ang estate, no? You will have to look for the heirs, no? Compulsory heirs noong property na yung naghahati-hati dapat doon sa property na binili ninyo. O kung halimbawa minana niya ito, at least nasaan yung settlement nila ng kanyang mga tagapagmana. Dos Compañeras. Kaya again, no, dapat po properly documented, malinaw at malinis na ang titulo ng property na binibili natin at alam natin kung ano yung mga karga, no, ng property na binili natin. Dos Compañeras. Or bago natin bilhin, bago natin bayaran, because that is part of due diligence. Okay, wala na po tayong oras pero sa ating malakas promo question, kailan dapat bayaran ang capital gains tax? Ang tamang sagot, within 30 days from the execution of the document. At ngayon po, mananalo tonight. Congratulations, sumagot sa atin ng within 30 days. Congratulations sa iyo. Okay, congratulations sa iyo. Charan! Sorry po, medyo mabagal. Okay, congratulations sa iyo. Congratulations sa iyo. Ipadala mo na sa akin ang GCash number mo, Brian Dinero, within 30 days from the date of the execution of the document. Congratulations! At may matatanggap kang text message, paki-confirm para mapadala sa iyo ang inyong napanalunan. Dos Compañeras. Nakasama ko po tonight ang mga online PAs natin, Gael Enriquez and of course Kenneth Arevalo. Gayon din sa aking side, nag-a-assist din sa akin si Norman Moraga at antabayanan pa ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Ako naman po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.